Violation and restriction din ba ang problema mo? Guys, napakarami na naman ngayon nag-PPM at nagko-comment about sa mga violation nila at restriction. Eto guys for awareness, ito yung mga bawal na content na wag nyong gagawin or ipopost. Una guys, yung mga harmful or dangerous content. Kunyari, pananakot or bullying at harassment. Guys, bawal yan. Yung pagpapalaganap ng hate speech laban sa mga lahi. Ganon yung relihiyon, kunyari kasarian, ganon. Tapos noon yung mga pagbabanta ng karahasan o aktwal na pag-uudyok ng karahasan. Bawal din po yan. Mga terorismo o pagsuporta sa mga extremist groups. Guys, napakabenta po ng mga ganyang content. Pero bawal na bawal po yun. Ito yung pangalawa. Misinformation. Yung pagkakalat ng misleading political information. O halimbawa, yung maling informasyon sa mga halalan. Guys, bawal po yun. Tandaan nyo. Ito yung pangatlo. Sexual or inappropriate content. Yung mga pornografiya o masyadong sexual na larawan or video. Guys, yung mga child sexual exploitation, bawal yan. Nude image share without the subject consent. Bawal yan. Yung mga bata, guys, yung mga nakahubad, bawal po yun. Yung mga pinaliliguan. Ito yung pang-apat. Spam or deceptive content. Yung pagpo-post ng paulit-ulit na pare-parehong content. Kunyari, paulit-ulit yung content mo, yun at yun lang rin ang pinopost mo. Guys, bawal yun. Scam, phishing o paghihingi ng sensitibong impormasyon sa iba. Bawal din po yun yung mga scam. Yung mga fake accounts o pagpapanggap bilang ibang tao. Bawal na bawal po yan. Marami po kasing nanggagaya. Kaya minsan, di ba, lalo na sa mga big content creators, guys, di ba minsan hindi na natin alam kung totoo pa ba sila, yung mga artista. Kasi maraming nagpapanggap. Pag nahuli po, tanggal agad yung account nun. Ito po yung panglima guys, yung graphic or brutal na content. Ito yung mga larawan or video ng karahasan, aksidente, ganon, patayan. Yung may mga dugo guys, yung kita yung mga laman loob, bawal yun guys, lalo na yung mga malala. Yung mga animal abuse din, bawal din po yan, yung pananakit sa mga hayop. O yung sobrang graphic na mga injury. Ito yung pang-anim guys paglabag sa intellectual property. Yun yung pagpo-post sa mga copyright content, katulad ng mga movies, yung mga music, software, nang walang pahintulot. Guys, karamihan kasi nga sinasabi ko sa inyo yung ine-edit niya, tas hindi naman sa kanyang movie yon. Guys, bawal yun, lalo na yung sa mga sine. Napakabili niyan, alam na alam nyo yan. Marami talagang viewers yan. Ang bilis talagang kumita dyan. Kaso once na nahuli ka, sayang si followers. Sayang ang viewers at naku, wala na yung earnings na yan. Magko-close lang ang account mo. Kaya ala ka magagawa dyan. At eto guys, yung huli, pang-pito. Yung pagbebenta ng bawal na produkto. Yan guys. Like yung mga drugs, armas, bail, pagputok o mga peking produkto. Bawal na bawal po yan. Lalo na rito sa social media. Mga regulated goods na walang tamang dokumento. Kunyari, yung mga alak, ganon, sigarilyo sa ilang lugar. Kaya guys, ingatan nyo yung account nyo. Sayang naman kung lahat yan, isang mali lang. Mababaliwala na yung account nyo na yan. Kaya guys, panatilihin nyong malinis ang inyong Facebook account. Iwasan nyo yung mga alam nyong magkaka-violation kayo. Walang shortcut sa success guys Lagi kayo mag-aral at mag-improve. Simulan mo sa basic skills tulad ng video, editing, photography, content strategy. Kahit maliit na improvements, malaking tulong yon para maging mas professional at level up ang output mo para magtagumpay ka sa journey mo. Kaya guys, ano pa hinihintay nyo? Kung ako sa inyo, mag-aral na kayo kung paano ang tama. Sundin lang natin yung community guidelines si Facebook para mabilis tayong i-boost at mapansin ni Algo o ni Meta. Kaya eto guys, tandaan nyo, sa Facebook, hindi lang numbers ang labanan. Kailangan ng value, consistency,
passion at connection sa audience ang tunay na puhunan para magtagumpay. Hindi lang kasi views ang labanan eh. Alam mo ba kung ano talaga ang tinitignan ni algorithm? Kung tinatapos ba ng viewers yung video mo? Kung kiniklik ba yung mga picture sa pinopost mo at binabasa ang caption? Kung nagko-comment, nagla-like, nagsishare, or sinesave yung video mo habang nanonood sila. Kung bumabalik ba sila sa account mo para manood ulit at makita ang iba mo pang content. Ang tawag dyan ay loyalty at retention. At yan ang tunay na puhunan para mag-viral ang content mo. Kapag mataas yan, mas pinapadala ni algorithm ang mga post mo sa wider audience. Mas malaki din ang chance mong ma-approve sa ibang tools at kumita. Kahit hindi ka pa sikat, kaya tandaan, hindi lang views ang labanan. Kahit milyon ba yan, kung kalagitnaan pa lang ng video umalis na sila, ay hindi ka rin makakuha ng malaking earnings. Kung puro post ka ng pictures pero walang masyadong nagkiklik, ay mababa rin ang earnings sa papasok sa'yo. Mahalaga ang connection sa audience na kailangan nananatiling bumabalik sila sa bahay mo. Pahalagahan mo sila na kahit simpleng reaction man lang sa comment nila ay malaking bagay na yon para maramdaman nila na kasama mo sila. Kung gusto mong mahalin ka at manatili sa iyo ang audience mo, ay gawin mong sulit ang bawat segundo ng video mo. Quality, ika nga, at gumawa ka ng strategy para mapansin ang pictures na ipopost mo. Yung tipong palagi sila mag-aantay ng kasunod na post mo. Kailangan mo ng solid followers na nakatutok at nag-e-engage sa mga post mo. Alamin mo ang gusto nila. Alamin mo ang kiliti nila para mahalin ka pa nila lalo. Makipag-engage sa comment section dahil ito ang magpapatibay sa community na binubuo mo. Tandaan mo guys, hindi lang view ang labanan ngayon, kaya makipag-proper engagement ka na ng tama. O ngayon, narinig mo na to, alam mo na lahat ng gagawin. O follow and share.